Hi guys, welcome po sa last Sunday of the month broadcast ng Sapol sa Serbisyo. October 26, 2025. Umaga po dito sa Amerika at hapon naman po dyan sa Pilipinas. Dito pa rin po tayo sa Chicago, USA. Dito sa ating, of course, ito rin yung studio, temporary nating studio last Sunday. At ito pa rin po ang studio natin ngayon. And next month po, no, November until December, first 3 weeks of December, dyan ho tayo uli sa Pilipinas magbo-broadcast ang Sapol sa Serbisyo. Benji Murillo po, muli nagpupugay po at bumabati ng isang pinagpalang bagong linggo ngayon sa ating lahat, October 26. At kung kayo po no, ay bago po sa ating Facebook page at YouTube channel, wag kong kalimutan paki-like at paki-follow po ang ating broadcast sa Pulsa Serbisyo sa Facebook at ganoon din po no sa YouTube. Please don't forget to like, share, subscribe and hit that bell button, yung pong narinig ninyo na kumalembang para po Sunday after Sunday nano-notify po kayo sa ating broadcast sa Paul, sa Serbisyo. Benji Murillo po muli, magandang araw po sa ating lahat at masyadong malamig po dito ngayon sa Amerika at yun na nga po, no, papasok na ho kasi yung winter season. May balita ko lang po no. Nung isang araw ho nagpunta lang kami sa downtown Chicago uli. Naku po, napakalamig. 7 degrees centigrade. Pero dahil ho mabilis ho yung hangin dito nako, para hong 5 or 4 degrees. Ngayon hong araw na ito mas malamig ho sa dito ngayon. At sabi ko nga ho, no, sa Pilipinas nagkakagulo ho yung mga tao. Mamaya pag-usapan uli natin yung walang katapusang issue na nakawan ng mga opisyal sa gobyerno. Dito ho sa US nakakatuwa ho, no, sa atin ubos na ho. Sabi nga nila 7% na lang ng ating mga forest ang natitira. Dito ho, they are trying to preserve, not trying, but they are really preserving the environment. Yung mga makita ho ninyo, nasa syudad kayo, may mga forest, merong mga wild animals. Nung isang araw ho, may nadaanan kami, usa na napakalaki sa Pilipinas ho, kasi pag nakakita ng hayop, pagkain So wala na ho tayong gubat, wala na rin yung mga hayop sa gubat, hayop sa gobyerno ho, marami. Ako pala, no, grabe ho, nagkakaroon ng flu diyan sa Pilipinas. Dito ho naman sa Amerika, malamig ho. Palibasa ho, hindi naman, aminin natin, hindi ho sanay si Sapol. Ngayon ho, pasensya na po, no, yung ubo na yun, hindi naman ho yun sakit, Meron hong nagkakasipon pero normal lang ho dito, hindi naman sakit yung sipon dahil lang ho yung bago lang yung panahon, hindi mo kailangan uminom ng gamot. Wala hong maganda naman ho ang klima, talagang sobrang lamig, no, kailangan naka winter jacket ka kasi kung t-shirt lang hindi ko kakayanin talaga. So anyway, no, balik ho tayo sa mga pinag-uusapan natin, no. Umpisahan na ho natin itong ating broadcast ngayon pero yun nga ho pala, no, naalala ko kasi alam mo ninyo dito sa US kung hindi ka naman kahit na citizen ka mahal ho yung mga bagay, may mga Medicare Pero dito ho, pag turista ka, sumakit ngipin mo, magpapadentista ka, medyo mag-iisip ka kasi magastos, mahal ho. Sa kanila ho, kasi pag bibili ka ng pagkain dito, napakamura in dollars. Pero kapag ka turista ka, dala mo yung pera mo,
times 57, ngayon yata 58 na ho, mahigit yung palitan from ng dollar to US dollar to pesos. So to pesos. So kaya ho, yun nga no, naalala ko kasi yung ngipin pagka sumakit o magpabunot, baka ho kayo sumasakit ho yung ngipin nyo, no? Ilan na ho bang ngipin nyo yung nabunot? Kasi ho, pwedeng alamin ninyo, no? Nasa na ba yung ngipin na pinabunot nyo? Nung araw ho kasi, nung maliit pa ako, tinatalian lang ng sinulid ng nanay ko yung ngipin ko nung bata pa ako. At pagkatapos, oho, nahagis pa sa bubong para hindi raw makuha ng daga, para hindi maging ngipin ng daga. But anyway, naitanong ko ito dahil baka ho dumating yung panahon, isa ho sa mga binunot ninyong ngipin, magkakahalaga ho ng milyong piso. Isipin ninyo yun, ha? Oo, baka ho hindi kayo maniwala. Madami ho kasi maliliit na bagay sa mundo ang nagkakaroon ho ng mahal na presyo. Gaya ho ng mga diamonds, ano, liliit lang nila pero napakamahal. Pero para sa isang ngipin na maging milyon ang halaga, pambihira ho ito, no? Kasi ho, yung presyo po ng isang ngipin, yung bagang po ng ngipin, na sobrang napakamahal, isipin ninyo, meron hong kolektor, ano, na bumili nito. At marami ho ang namangha dahil sabi nila, ano, isang ngipin, bibilin mo ng libong halaga ng dolyar. Sa atin ho kasi yung $20,000, 1 million pesos na po yun mahigit. Nabenta ho itong ngipin na to 200 years ago. Isipin ninyo yung ngipin na yan. Ano? Nabili ho ito nung una sa halagang $3,633. Noon hong 200 years ago, ganun siya binili. At ngayon ho, umaabot na po ang halaga ng ngipin na ito sa $35,700. Ganun ho. Ngipin lang ho yan, Hindi ko alam kung bulok siguro. Pasensya na ho sa kumakain. Ang ngipin ho na to, ngipin ho ni Sir Isaac Newton. Yun hong isa sa pinakamahusay po na scientist po sa kasaysayan ho ng mundo. Siya ho yung nakadiscover lang po nung law of gravity. At nag-invento rin po nung napakahirap na calculus. Ewan ko sa inyo kung kayo ho nagkaroon ng subject na calculus. Yung may letter S na ganyan. Naku, nahirapan ho ako doon. At siya rin ho yung gumawa nung unang practical na reflecting telescope at bumuo rin po nung theory of light. So, binili ho itong ngipin ni Isaac Newton. Kaya ho sabi ko, baka sumikat kayo balang araw yung ngipin nyo, collection na pala yun. Binili ho ito ng isang nobleman o yung maharlikang tao, no? Yung ngipin na ito ni Isaac Newton noong 1726. At kinikilala po ito ngayon ng Guinness Book of World Records na most valuable tooth ever sold in human history. So, naalala ko lang ho kasi ho, sabi ko nga pag nasa ibang bansa ka, may mga kamag-anak ko ako sa Singapore, uwi pa ng Pilipinas para paayos yung mga ngipin nila, mga dentures nila, magpa-manicure, pedicure, lahat, pati ho, mga buhok nila, no? Dahil mahal ho sa Singapore. Totoo yan. Ganun din dito sa US. At ito na nga po, no, dyan ho sa nagaganap na mga nakawan, pandarambong, pagtuturoan, no, ligtasan ng katawan, kampi-kampihan, no, sa naganap na talagang grabing pagnanakaw, pandarambong na nga ng ating kabanang yaman, ibinunyag po ni DILG Secretary, no, John Vic Remulla, no, sa kanyang ginawang press con nitong nakaraan, no, na nabalita natin dito sa US, na inihahanda na po, no, yan, napakaganda nito, ang pagkukulungan ng mga mai-indict, ano ba yung indict, yung hong makakasuhan na tinataya niya, no, ina-expect niya aabot no, not less than 200 na makakasuhan sa multi-billion pesos
na flood control projects scandal, mga kasapol. So, dapat na ho mangyari ito sa lalong madaling panahon. Ayon po no kay John Vic, ang Quezon City Jail, ito ay napasyalan ko na noon pa, matagal na ho, na ongoing pa yung siguro mga 90% na natapos yung construction. Ito ho raw yung kasi pinakamalaking jail facility ito ng BGMP. Ito ho kasi yung pinakamalapit daw at pinakakumbinyenteng kulungan po para sa Sandigan Bayan, na nandun din lang ang Sandigan Bayan sa Quezon City, malapit sa House of Representatives. Yun doon sila ngayon dadali, no. Ang bagong pasilidad po ay meron pong wala pang laman, empty detention cells. Tama-tama ito daw dun sa 200 na may indict, kaya nung bawat isang cell o isang selda na maglaman ng 10 katao. Nakita ko na ho ito, maganda naman doon, no? Pero kahit gaano kaganda ang kulungan pa rin yan. Problemang malaki yan sa makukulong. 10 persons deprived of liberty per cell, no? Ang kakasya dito sa mga mandarambong na ito. So meron naman hong nakita ko, kahit ako ho noon, hindi ko na mapanoorin yung ginawang press ko ni John Vic at saka ni General Ruel Rivera ng BGMP. Meron ho talagang mga bathroom. Maganda ho yung pasilidad, bago yun may shower room, may toilet. Tama yun. Ang hindi ko nakita noon yung purified drinking water. Isipin ninyo, naka-purified pa kayo, kahit kayo mga mandarambong. At may lugar ho para mag-ehersisyo, kailangan ho naman talaga yan, no? Human rights At may private quarters na, no, kung saan gagamitin itong mga ikukulong mandarambong na ito, no? Para makipag-communicate sila sa kanilang mga abogado na dadalaw sa kanila. So, diyan pa lang ho, makita natin, medyo binibigyan na kayo ng konting luwag, base po sa panuntunan ng BGMP, pwede ho silang dalhan ng mga pagkain, luto, hindi ho pwedeng hilaw. So, luto, 5 times a week lamang po, no? Itong mga suspect at mga mai-indict na ito. 5 times a week except Mondays and Fridays, no? Hindi ho pwedeng magdala. So, yan na, medyo nakikinikita na nila ang kanilang kapalaran. So, mahigpit po ang pagpapatupad na sistema ng BGMP, no? Kaya po for sure bawal ho yung cellphone, tablets at anumang uri ng communication devices. Lalo na ho ngayon kayo ikukulong diyan, syempre nakatutok lahat ng mata sa inyo ng tao, kaya patay kang bata ka, naloko na. Sige, tingnan natin ngayon yung sarap ng buhay niyo nung araw, no? Sa pagnanakaw ninyo, no? Mga nepo kids ninyo, pati kayo travel. Tingnan ho natin ngayon ang aabutin nyo, no? Magkakaroon ho ng talagang matinding paradigm shift, no? Para doon sa karangyaan na dinadanas nitong mga buitring ito, no? Hindi, yung buitri ho, ang kinakain nun, yun hong mga vultures, yun hong mga rotten cadaver. Ito hindi. Pati bone marrow, sinisip-sip ng mga mandarambong na ito. So, yan no? Kaya sabi natin, tingnan natin. Ngayon, dati, sikat kayo, makapangyarihan kayo, no? Siga-siga kayo. Tingnan ho natin pag nakulong na kayo. So, ngayon, kumusta na ho kukumustahin natin yung mga may dating na mga may impluwensyang ito, mga nangangaabuhay, no? Ng mga tao na ito, no? Kung magiging katulad ba ito ni Apollo Kibuloy? Naalala ninyo si Apollo Kibuloy? Naku ho, very influential yan. Ngayon ho, maalala nyo rin ho yung fake na mayor na si Alice Guo. Pareho ho sila ngayon nakakulong sa Pasig City Jail. Yan, dalawang yan, no? Pati si Pork Barrel Queen na noon, Reyna na si Janet Napoles, nakakulong naman ngayon sa Correctional Institution for Women doon po sa Mandaluyong City. So, 3 po ito na mga tutularan ninyo, no? Wala hong laya, wala na rin ho yung mga karangyaan, no? Bagamat nandiyan pa yung ibang mga pera, pero sabi ko nga po, kahit anong yaman mo,
O si Libiste nung araw di ba? Si Tony Libiste. O yung tatay nung congressman. O ano nangyari? Nakulong. Pero dahil may mga kasabwat, kalokohan, habang nakakulong, nakakalabas. O, isipin ninyo yan. So ito ho ang tingnan ninyo ngayon, DILG Secretary. Baka habang nakakulong ang mga to Pero under the leadership of General Roel Rivera, no, at diyan si General Montalvo sa NCR, I doubt mangyayari yan na meron kayong mga special treatment, nakakalabas-labas kayo. Mahirap ho ngayon yan. Ang kapalit niyan, yung karir ng mga tao na ito na nagbabantay sa kanila. So yan Ay, abangan ho natin. Sino ba itong mga unang ikukulong? So tingnan ho natin. No? Madami ho kasing mga senador at contractor. To yung mga congressman na contractor pa. No? Talagang busit sa buhay itong ng mga Pilipino. DPWH officials, yung Philippine Contractors Accreditation Board, ganun din yung COA officials, iba pang government officials. Ito ho, mga sinasangkot ho ito at iniimbestigahan ho ngayon ng Independent Commission on Infrastructures. Malamang ho, sila ho ang magsasama sa OBLO. Alam niyo ba yung OBLO? Yung po yung street word ng loob, sa loob ng kulungan, no, na hinahanda ngayon para sa kanila. So magsama-sama kayo, mag-party-party na kayo diyan. At tanong lang ho, no, dahil puro ho sila mga sikat. Sikat ho talaga. Kita naman ninyo alos linggo-linggo nasa telebisyon At definitely mga ma-influential ho ito. Sino ho kaya sa kanila ang magiging mayor? Diyan ho sa loob ng kulungan, may mga mayor po diyan, pinakaastig ng mga nakakulong. Sino kaya sa kanila magiging mayor? Sa mga senador ba? Sa mga district engineer ba? O undersecretary ba? COA officials ba? So tingnan nun natin, yun yung bagong title nila, Mayor at Mayor de Mayores. Kaya nga ho, no? Ang tanong ko lang, kasi ho, dapat ho, magkakasama ba yung mga yan, paghiwa-hiwalayin? Kasi pwede hong magpalakas pa ho sila ng kanilang mga pwedeng mga alibis, paglulubid-lubid ng kanilang mga kasinungalingan para ho mapawalang sala po, no, later on. So, tingnan ho ninyo, no? Dapat ba yan magkakasama, magkakagrupo? O ikalat ninyo yan, ihalo ninyo yan sa ibang mga PDL dyan. Kasi ho, ang tanong, baka ho sa dami ng pera nito, sa dami pa rin ng koneksyon ng mga ito, magkakasabwat po ito, no? Makagawa at maka-organize pa ho ito ng mga pagkilos, no? Kasi grupo-grupo na sila diyan para ho nakawin ang gobyerno ho, no? Again, hindi ho, sabi ko, tama na ho ang people power, lalo na yung people power na gagamitin lamang ho in disguise para lang magluklok ng kung sino-sino uli sa gobyerno pagkatapos sila na naman mga magnanakaw. So, ingat ho kayo, no? At lalo ho, sabi ko nga ho, dapat ho maging matalino ho at matalas ngayon ang ating BJMP sa bagay na ito, no? At hindi lang ho yan, pati DILG, sabi ko sa inyo, pag pinagsama-sama ninyo yung mga talino na yan, ewan ko. So, tingnan ninyo, abangan ho natin, unang-una, hintayin muna natin sino yung mga ikukulong na yan. At magpalakpakan ho tayo dahil yun ang hinihingi natin, katarungan, no? Meanwhile, ang Independent Commission for Infrastructure po, na itinatag no September 11, 9/11 yan, 2025, meron na pong 35 days as of today, no, na nag-iimbestiga po. Pero napabagalan po ang taong bayan sa usad po, no, at iniling po ng bayan na madiin na imbestigahan, no, at sampahan na ng kaso, no, ng pandarambong itong mga involved, lalo na yung malalaking pangalan. Bakit? Wala hong maliliit puro malalaki sila dyan ngayon po, no, dahil matinding pressure mula po sa mamamayan at ilang mga leader ng bansa, nag-announce na po itong ICI na bubuksan na po nila, no, sa publiko through live stream ang kanilang pagdinig po, no, nitong ICI tungkol po sa mga nasasangkot dito sa flood control project
anomaly na ito. So parang Senate hearing na ito. So tama lang ito para sa akin. Ako nga sabi ko noon ang kailangan ng isang demokrasyang bansa, transparency. Baka ho nagkakalutuan na naman dyan. Alam niyo gagawin ho lahat ng mga sangkot na ito na mapawalang sala sila, no? Hindi sila ma-indict. Gagastos ho lahat ito. Manunuhol ito. O, alam naman yan ng ICI. Sigurado may nanunuhol na sa kanila. Kaya tama lang po ito, no? Para sa transparency at makita ng bayan ang pag-inog po ng investigasyong ito na wala po dapat talaga sinisino at dapat talaga makulong na. First time in the history, no, na alam to itong ginagawa mo, President BBM, tama ho ito, no? Wala kang sinuhin dito, kahit kamag-anak mo pa yan. Walang sinasalba, walang pinoproteksyonan, no? Total, nagkulong ka naman ng Pangulo. Sabi nila, nakisama lang daw ang gobyerno. But anyway, madami hong nasasangkot mula ho senador, si former Senate President Chis Escudero, sangkot. Etong si Joel Villanueva, nangaungaw ng ngaungaw, iyak ng iyak. Pati yung kanyang anniversary, nagngangaw siya ron. Para, hindi dapat niya ginamit yung pulpito na yun para sa sarili niyang kapakanan. Ano ba yan? Ewan ko ho, bahala na kayo. Basta ho, yan, sangkot si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, sangkot na naman. Pati yung best friend, si Bong Revilla. Senator. Eto pa, si Bongo ng CTLG. Ano ba yan? Ako po, naloko na kayo. Kayo ho may kagagawan di... Sabi ho, pag lumura ka sa hangin, babagsak sa mukha mo yan. Maniwala ho kayo, mga kasapol. Eto na ho, dumadating niya yung panahon ng paniningil. Ex-Senator Bong Revilla. Ex-Senator at now Makati Mayor Nancy Binay. Sagutin niyo yan. Cynthia Villar. Kasama yung anak mong si Mark Villar. Tahimik lang. Ba't ba kayo nananahimik? Ngayon managot kayo, no? Congressman Saldico. Hindi ko nakikita dito sa Amerika. Sa laki ng Amerika Minsan naglalakad ako, patingin-tingin ako. Baka bigla si Saldico kakausapin ko, no? At magkaalaman kami. Arjo Atayde, Martin Romualdez, pinsan mo to, Mr. President. Mitch Kahayon, ilan lang itong binabanggit natin at sinasangkot. Roman Romulo, Nick Briones, ano gang pinagagagawa mo, Nick Briones? Benji Agarao, at si Marvin Rillo, Marivic Pilar, ilan lang po ito, no? Ito naman on record ito, hindi naman tayo nagdadawit ng pangalan. Siyempre, ganun din, yun mga matataas na DPWH officials, no? May mga undersecretary. Ewan ko kung sasapulin dito, no? Yung dating secretary. Mga COA officials, no? Isipin ninyo asawa mo, kontraktor. Lupit, pick-up officials at lalo tong mga big-time contractors na ito na nakipagsabuatan at iba pang government officials. So lumalabas ho talaga na isang organized crime ito ng mga kabal, no? Na matagal na ho talaga nilang ginagawa yung modus na ito ng pagnanakaw sa sandamukal na flood control projects. Hindi ho si Sapul nagsasabi nito, no? Ini-echo ko lang po yung sinabi, no, ng ICI na talagang nagimbal sila, Nagimbal sila sa mga ebidensya, mga testimony, katotohanan na talagang grabe, totoong nangyari itong pandarambong na ito. Nalulunod ang mga tao, namamatay, nangangamatay sa baha, di ba? Pagkatapos ito pasasa itong mga hinagulpak. Actually sinasabi nga no, na umabot na sa 1.3 trillion pesos ang halaga po ng kinulimbat, mga kasapol. Paano ka ba naman talagang magpapasensya? No, kailangan kumilos tayong lahat, magsalita tayo, no? Lahat ng sektor ng ating komunidad, even in the church, pinag-uusapan na rin po ito ngayon dahil kailangan po talaga, no, na meron hong managot, may justice po.
sa mga, ewan ko, no, habang nagsasalita ako, totoo lang ho, kinikilabutan ako eh. Totoo ho yan, nararamdaman ko. Grabe, sa kawalang hiyaan itong mga taong ito. Napakalaking problema po, ang dinudulot ng iskandalong ito. Totoo lang po, no? Dahil hindi lang po yung mga malaking pagbaha, yung mga namatay na binanggit ko kanina, nalunod, inosenteng mamamayan, yung nasira yung mga bahay, pati kabuhayan hanggang ngayon, no, hindi nila. Punta ho ka sa SSS, ang dami ho doon nangungutang. Calamity loan. Pati po doon sa calamity loan, nangungutang po sa Pag-ibig. Isipin ninyo kasi ho, binaha, pinasok yung bahay. Paano pa ho yung nasira yung bahay? So kalat na ho sa mundo, hanggang dito po sa Amerika, ito pong balita ng kawalang hiyaan ng mga tao sa gobyerno natin. Kaya ho marami ho ngayon nang hindi naniniwala, no? Nadadamay ho pati yung tahimik na mamamayan. So nagpagkakasabat ho kasi yung mga full litigation, government officials, mga tractors na yan. Kaya damay-damay ho pati ho yung mga nag-abroad nating kababayan. At yun nga po, kita ninyo, nagpapalit yung kamag-anak ng isang broadcast journalist doon sa Norway. Ayaw palitan yung pera niya dahil nalaman Pilipino siya. Hindi ba naman mga busit itong mga taong, itong mga pahamak na ito? Managot talaga ito. Makita natin talaga kailangan humihimas ito ng bakal, ng malamig na bakal sa kulungan. No? So, senators, congressmen, public work officials, name it, contractors, no? Nagsindikato sila, nagsabwatan, niloko at ninakawan ho. Dinambong yung pera ng taong bayan. Matindi pa itong mabanggit ko lang to, si Joel Villanueva na sinasabing sangkot din umano sa anomalyang ito, no? Na actually ito ho binabaan na po ng order noon pa ng Office of the Ombudsman 2016 pa. Ha? Kaya ano ba ang tawag noon? Buenas ka. Nakaupo ka pa rin. 2016 pinapadismiss ka na ng ombudsman. Kung talagang makadiyos ka, tanggapin mo yung hatol sa iyo o magsampa ka ng petisyon sa Supreme Court. Ang nangyari po, ayaw ipatupad ng Senado. Napatunayan hong guilty itong si Villanueva ng grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interests of the service. Ito ho, yung kaugnayan ng kanyang pork barrel scandal noon kay Janet Napoles. So muli po, hinihilingin daw ng bagong ombudsman ngayon, itong si Crispin Remulla, na ipatupad ng Senado itong kautusan na ito ng ombudsman. Noon pa ho ito, yung nakaraang ombudsman pa, si Conchita Carpio Morales pa. At kung tatanggihan uli ito ng Senado ngayon, 20th Congress, ang gagawin ni Remulla, dadali na po itong kasong ito sa Supreme Court. Dapat naman, tama yan, Ombudsman Remulla. So ano ho ba itong si Joel Villanueva na ito? After the pork barrel scam, ito na naman, nasangkot sa flood control. Pareho lang sila ni Jinggoy, tsaka nila, actually ito si Senator Bong Revilla, mabait naman ho sa akin yan nung araw, napakadali kong lapitan yan. Pero ang tanong ho rito, ito na naman sabi ko nga po, kahit kamag-anak mo, pag talaga namang kriminal, hindi ko sinasabing sila yun, papanagutin ho. So, ito naman nung si Senator Bongo, na isa pa rin po, in fairness po, kaya ako sinasabi ko ito tapatan, kahit nakikinig si Bongo, mabait po ito. Sa akin, Pero ito, ang usapan ho kasi issue nakawang pandarambong yung CTLG Construction po na binanggit ko kanina, ito po yung mga initials po ito ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. So hindi ho mapagkakaiba. Naamin niya naman na sa tatay niya ito. Na ngayon, nabibisto po na nakipag-partner ito sa St. Gerard Construction. Sa Paul, ano ba yung St. Gerard? Yung St. Gerard po, pag-aari po ito nung mag-asawang Curly and Sarah Diskaya. Yun lang po,
na sila po yung mga malalaking kontraktor na nagsabuatan po para madambong itong lumalabas sa investigasyon, ha. Bilyong-bilyong pera na ito. Nakakuha po ang CTLG ng 800 million worth of projects, ano? At yung isang construction firm pa nila, yung Alfrego Builders, no? Itong Alfrego, nakakuha rin to sa gobyerno ng malalaking proyekto, no? Ito ho kapatid po, half brother ito ni Senator Bongo, si Alfrego, na nabiyayaan din ng mga proyekto na umaabot sa bilyong piso rin. Ay, nako. So, ayan na. Nagkakalabasan na po ng sumisingaw na. Nabuksan na nga ang Pandora's Box. So, naglabasan na. Mag-Halloween nga pala ngayon. Naglalabasan ng mga multo ngayon. Ayan na. So, habang patuloy po ang investigasyon sa dambungalang iskandalong pandarambong na ito, biglang nasunog. Ha? Magtataka ka, no? Bakit ba ganun? Sa pool. Ayan, yan o yung mga suspect. Hindi ho tayo naglabas niyan. Ano ba ito? Galing yata ito sa Philippine Star. Partial list of lawmakers with ties to contractors. So, ito ho ngayon, nagimbal ako habang nandito po kami sa Estados Unidos, bigla hong may nag-message, uy, nasusunog yung DPWH Central Office. Actually ho, parang kumaalala ko si General Johnny De Leon. Biglang, siyempre, alam niyo naman, grabe ho yung mga, mga balita Bigla akong kinonfirm natin. Abang nasusunog pala DPWH Region 4B. Nung araw ho kasi nag-cover naman ho tayo ng Public Works, kaya kabisado natin. Magkatabi ho yan. Lalakarin mo lang, konting metro lang. Yung nung DPWH Region 4A, yung nung Calabarzon at Region 4B, yung Mimaropa. Diyan ho yan pareho sa EDSA. Ano bang flyover yung pagbaba mo? Yun na yun. Katabi rin yan halos yung Quezon City Engineering District. Ewan ko kung ano na ngayon yan. Ngayon, nilalagyan na nila Quezon City 1, Quezon City 2. Dati isa lang ang Engineering District dyan sa Quezon City. At yun na nga po, no? Dito sa DPWH building na ito na nasunog, nandun po yung Bureau of Research Standard, no? Natanggapang nagbabalidate po at testing ng materials, no, na ginagamit po sa iba't ibang mga construction ng ating public works, no? At sinasabi po, nagsimula raw yung sunog doon po sa bakanteng kwarto, sa cubicle, sa third floor, no? Habang yung empleyado raw na nandun dapat ay nasa fourth floor at nakikipag-meeting daw po. Umattend ng meeting. At wala daw ho sinasabing maselang dokumento na nasunog ayon sa DPWH, Department of Public Works and Highway Robbery, no? At opisina lang daw ng mga empleyado, pero ang tanong po, bakit po nangyari ito? Nakakapagtaka. Ayan naman ho, laging ganyan di ba? May mga nakaraan ho, mga sunog ganyan din, nag-iimbestiga na sunog, pati City Hall sinunog. Huwag na ho natin banggitin kung ano-ano yun. Nakakapagtaka po, bakit sa panahon ng pag-iimbestiga, doon nagkaroon ng malaking sunog na ito. At sa research and standard pa, no? Nangyari. Natatawa nga ho, yung isang opisyal ng gobyerno na sabi niya, ba't parang sa computer daw ang suspicion na nanggaling. Paano magkakasunog sa computer? Ewan ko ho, no? Tingnan natin ano resulta pag natin, balik natin sa Pilipinas, no, ng investigasyon ng BFP. Malaki yung duda natin dito. No, yung tiyempo. No? Yun ho ang napakalaking pagdududa, yung tiyempo. So, again, mga kasapol, kayo ho, naniniwala ba kayo na aksidente yung pagkasunog? O ito ay sinunog at sinadya? Lalo hong kumakapal at bumibigat ang pagdududa ng taong bayan sa mga ganitong mga dagdag na mga pangyayari o development sa ginagawang investigasyon po, no? At dapat ho, no, may masampulan na po talaga, may masapul na ikulong na mataas na opisyal,
hindi lang ho mataas, napakataas na opisyal ng ating gobyerno, na mga full litisan na yan, at mga private contractors, no? At para ho, maibsan na ho itong galit ng taong bayan, mabigyan na ho ng hustisya ang mga namatay po sa mga pagbahang ito, no, na dapat na prevent dahil nga meron mga alam po ninyo, no, bago pa tong investigasyon na to, bago pa ho lumitaw itong mga anomalyang ito ho'y dinidiskurso na ni Sapol dito sa ating programa. At buhay pa po si Engineer Narsing Yamat, no, dating city engineer, sanitary and civil engineer at contractor din, na ini-expose niya nga ito. Diyan sa Mandaluyong, mga abalos po yun nandyan, no? Totoo lang po, no? Si engineer po taga dyan, in-inspeksyon po namin dalawa, no? Kaming dalawa lang, sa sariling kagustuhan ni engineer, tinawagan po ang Sapol. Doon po nakita talaga na yung mga drainage project dyan, hindi yung magkakadugtong eh. Kaya pag umulan, baha. Mandaluyong, naku, grabe ho ang hukay dyan. Yung ginawang main tunnel, drainage system dyan. Hanggang ngayon no, nagtataka kayo, ba't binabaha kayo? Kasi basta magawa yung project, matabunan, tapos na. Natabunan na rin yung mga, alam nyo na, nakawan, anomalya. Patay kang bata. Ay, dapat ho talaga, no, mabigyan na po ng hustisya yung mga namatay, nalunod. Lahat po tayo, naperwisyo tayo, nagkakansela ng klase, ng trabaho, no? Hindi lang ho yan, no? Yung grabe, yung perang dinambong, ano? So, higit po sa lahat, no? Makita na po ng taong bayan na wala ho kayong sinasanto. ICI, kayo, Mr. President, sa inyong gobyerno, no? Maging kamag-anak, kaibigan, kakampi, yan na naman tayo, no? Parang narinig ko na ito nung inaugural ng isang presidente. Yun na ho ang dapat gawin. Makita ho natin na may kinukulong na at nagduro. Alam mo ninyo, talagang kailangan panagutin natin itong mga taong ito. Dahil kung nananahimik po tayo, tinatanggap natin itong kawalang hiyang ito at ito ang sistema ng umiiral. May panahon pa po para baguhin natin, no? At makita ho sa bansang ito ng buong mundo, makita ho sa bansang Pilipinas na hindi po ito pinapahintulutan ng taong bayan. Ipinakukulong po natin ang mga walang hiya, ang mga magnanakaw, mangdarambong, no? Sa ating gobyerno. So ito ho, may kaugnayan din to sa darating na eleksyon. Ngayon pa lang po, mag-isip-isip na ho kayo. Tanggalin nyo na yung pagiging bobotante. Tanggalin nyo na yung pagiging panatiko sa mga pangalan ng mga pamilya na yan, sa mga itsura lang ng kandidato. Ang ganda niya kasi, ang pogi niya kasi. Oy, love team sila. Pasensya na ho kayo. Kayo rin may kasalanan eh. Ngayon, kaya pa nating ituwid. Ayusin na natin. Hindi yung mga politiko na yan ang magpapatino ng gobyerno. Tayo po sa paglalagay ng matitinong leader. Sa 2028, tama na ho ang pagiging bobotante. So, napakabilis po ng ating oras, ano? Isipin ninyo, yun lang pinag-uusapan natin, halos 40 minutes, 50 minutes na tayo dito na nagsasalita. So, ang bilis po talaga ng panahon. Ako dito, sabi ko nga parang, no, kahapon lang ako dumating, babalik na po uli si Sapol sa Pilipinas. Hindi ko pa nakita si Saldi ko hanggang ngayon. Ganun no, kabilis ang panahon, kaya ho tayo, huwag tayong mag-aksaya. Ang bawat segundo po, gamitin natin ng maatino, maayos, para po no, sa kapakanan ng ating inambayan at higit sa lahat po. Sabi ko nga, ang pag-uumpisa po ng pag-aayos ng ating bansa ay sa ating mga sarili. Patinuin po natin ang mga, kasi no, sa Pilipinas, napakadumi. Madagdag ko na lang po, may oras pa tayo. Napakarumi po, no? Ang mga tao sa laula,
kung saan-saan. Sige, okay lang, tapunan, basta yung bahay niya, hindi marumihan yung kotse niya, tatapon sa labas yung mga basura sa kalsada. So dito po no makita ko natin no isang simpleng komunidad sa Amerika pero maayos. Hindi po perfect. May mga makikita kang mangilan-ngilan na basura. Pero ano ho no, sabihin natin talaga totally disiplinado ang mga tao, wala kang nakikitang may standby no. Kasi maraming trabaho sa atin ho kasi pinaasa ng mga politiko ng full litisyan ang mga tao sa mga ayuda. Kaya yung tao hindi na naghanap buhay. Gusto nila sandamukal na ayuda, yan ho ang meron tayo. Sa halip na bigyan ng matinong hanap buhay, ninanakawan, kinakasabwat ng mga full litisyan natin, yung mga negosyante. Yung mga negosyante naman, dahil negosyante, mga oligarko, sabwat din sila. Para yung malalaking proyekto ng gobyerno, nagagawa nila. Magtatayo sila ng mga skyway, ng mga minahan, yan lang minahan, maniwala ho kayo, winawasak yung ating mga kagubatan, yung ating environment, no? Dito, they are preserving their natural environment. Kaya ho makita nyo, kahit dito ho, sa harap ko ngayon, no? Sana nga, napipihit ko itong camera ko makita ninyo, no? Napaka-healthy po dito ng kalikasan. No? Para napaka-ginhawa, no? Na meron kang nakikitang puno sa harapan ng bahay. Ang mga damo, no? Bagamat fall ngayon, season dito, kita mo, everything, no? You look around, talagang greenery ang makikita mo. Yung puro halaman, puno, may mga makita ka pang mga sa atin no, ang makikita mo na lang yung maya. Lumilipad-lipad. Darating ang araw, pati maya, wala na So, dito po, no, masasalubong mo, sabi ko nga, tataka ka, biglang magugulat ka, may usa, nasa syudad ka. Tapos, minsan nga, meron kami, nasa Colorado, inaabangan namin yung black bear, tsaka yung elk. Dito, ewan ko ho, no, sa Pilipinas talagang wala na. Pati baboy damo nung araw may nakukuha dyan sa tanay, pati usa. Ngayon, usapan na lang. Mapag-uusapan mo na lang yan. So mga kasapol, talagang nakakalungkot po, no? Malaki po ang kailangan, reset talaga ang kailangan natin dyan sa Pilipinas. Total reset. So, magmalasakit po tayo pare-pareho. No? Wag ho tayo maging salaula. Hindi na ho. Magulo ho dyan sa Pilipinas kasi sa kalsada na lang. Dito ho, bihira ka makakita ng motorbike. Totoo yan. Sa atin ho, lahat na ng motorsiklo, ginamit sa negosyo, sasabihin, pasensya na po, no? Kung kayo ho, ginagamit nyo sa negosyo yung motorsiklo, ganyan ho makikita natin na kung paano ho, hindi maganda ang paggugobyerno Itong mga local government, binigyan ng prangkisa yung mga tricycle, pati pedicab, wala naman lisensya, walang... Kaya hanap buhay daw po yan Ang tanong, pag ang hanap buhay po, no, generally speaking, hindi po sumasang-ayon sa batas, illegal po yan. Hindi yun natin mapapatino ang ating bansa kapag ang illegal pinayagan at pinayagan natin palagi na mangyari. No? Kaya ang gulo Ang hirap po tuloy. Kung baga sa sinulid o buhok, bulbul na po. Paano mo kakalasin? Gupitin mo na. Bago na. So yun ho ang kailangan natin mga kasapul. At anyway, no, kaya daldal tayong daldal. Ang bilis ng oras. Ito na ho. Puntaan lang muna natin yung ating mga news bits natin. Diyan po sa Bureau of Jail Management Penology, nanumpa po yung bagong 71 na mga Jail Officer 1 at sabi sa harap po ni Jail Chief General Director Ruel R.S.R. Rivera. At siya po nag-officiate ng oath-taking diyan po sa National Headquarters noong October 21. At sabi niya nga po, no,
Ito'y karangalan niya na panumpain itong 71 na ito. Sila po siguro ang huling mga Jail Officer 1 recruits na manunumpa sa kanyang panunungkulan dahil he is set to retire this December, no? Sabi niya nga, natutuwa siya sa sincere commitment ng mga bagong jail officer na ito to fulfill the BJMP's mandate in providing humanitarian care and assistance sa mga persons deprived of liberty. So ang tanong nga nung isang mamamahayag, sila ba yung dadalhin para magdagdag puwersa doon sa Quezon City Jail para sa mga 200 na ikukulong na yan. So congratulations General Rivera, at yun nga po diyan po yung ginawa nga na pagpunta ni Secretary John Vic Rebulla diyan po sa Quezon City Jail para nga ipakita na kayang i-accommodate itong mga ikukulong na 200 personalities to be indicted dito sa flood control scam na ito. Sinalubong po si Secretary ng matataas na opisyal po ng BJMP. Yun na nga po, nauna dyan siyempre si General Ruel Rivera, ang Chief BJMP, at ganun din si General Baby Noel Montalvo, ang BFP-NCR Director, At sinassure po nila na handa po, ligtas at talagang bantay sarado ang pasilidad po, at ready sila pagka nabigyan na ng commitment itong mga high profile personalities na ito na mai-indict nga po sa ongoing investigation sa multi-billion flood control projects po na ito. So ito ang pinakaabangan po talaga, yung pagpasok. Welcome! Sabihin ng mga PDL doon, welcome! Mga mandarambong. Ano ba yun? Ito talaga, headline ito. Hindi lang sa Pilipinas, Pag ito'y kinukulong na, ipinapasok na ron, may commitment order na ng Sandigan Bayan. Naku, maniwala ho kayo, ito yung malalaking mga litratong makikita ninyo sa harap ng mga pahayagan natin, yung mga tabloid at yung mga national dailies natin, At makikita ninyo sa mga news, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo ito, pagkakaribukan na rin. So again, yan po yung mga paghahanda, at punta lang tayo sa kabilang bureau, sa Manila Fire District, hindi ho dyan nanggaling yung nangyari yung sunog sa Quezon City yun. Ito naman, tumanggap po sila ng mga care kits mula po sa lungsod ng Maynila. At ito po ay tinanggap po mismo ni District Fire Marshal Senior Superintendent Edith Sanawan. Yung nasa gitna po, yung naka-camouflage ng orange. At sabi nga po niya, ito'y magpapalakas pa po sa puwersa ng kanilang hanay, lalo na po sa paghahanda nila, doon sa binalita natin last week, tinalakay natin, na predicted 7.2 magnitude earthquake, ito yung the big one. So again, magdasal po tayo palagi, At napakahalaga po na tayo'y humingi ng tulong sa Panginoon Diyos. So napakaganda po itong tulong ito mula sa local government. At sa Las Piñas naman po, ang ating pong mga firefighter rescuer doon sa ilalim ng pamumuno po ng Fire Marshal po na si Superintendent Joseph Alburo, yung pong kanyang mga tauhan sa pakikipag-ugnayan po sa local DRRM, meron kasing tinawag sa kanila na laglag po doon sa Riverside, doon po sa may Talon 5. May edad na, senior. So, dahil po sa maagap na pagtugon, nailigtas po ito. May mga sugat po siya, may bali sa buto, pero yun nga po, kung hindi ito na bigyan pansin at sa bilis ng pagtugon ng ating firefighter rescuer Las Piñas BFP, baka ho kung napaano na ito. So, maraming salamat po sa ating Las Piñas BFP. At sa Caraga naman po, Caraga region ito ng Bureau of Fire Protection sa ilalim naman ng pangangasiwa ni Senior Superintendent Jerome Teriano na kanilang Regional Director. Excuse me. Nagdaos po sila, ng assessment and evaluation of the deployed BFP information system sa regional headquarters po, At ito po ay
Mahalaga po ito sa pagsusulong po ng efficiency, transparency at pati yung tinatawag nilang data-driven governance para masiguro po na ang teknolohiya po ay nananatili po na sandata po para sa pagpapaganda pa po ng higit ng public service po diyan po sa buong Caraga ng ating BFP Caraga. So congratulations din sa ating BFP. At dito naman po no sa NCR no may ginaganap po kasi na ano diyan na liga no ng mga uniform services no AFP, BFP, BGMP, Navy, Coast Guard, etc. etc. So meron po, ito po makikita ninyo sa larawan, ito po yung volleyball team ng buong Bureau of Fire na nag-courtesy call po no kay General Jaime Ramirez, ang BFP NCR Director no. At yun nga po no, sila ay kasama po sa nakikipagtunggali sa iba't ibang mga team sa Philippine Uniform Service Sports League no na ginaganap po ngayon. At sinamahan po itong grupo na ito ng ilang mga opisyal ng BFP na sila Superintendent Gerson Ian Montellana at ganun din si Superintendent Lenny Valenzuela. So good luck po no dito sa BFP volleyball women's team ito, women's team. At ganun din no, dagdag lang ho natin sa Caloocan naman ho no, paghahanda rin ito sa sa the big one no. Iba na ho yung handa. Pinulong na po ni Caloocan City Fire Marshal Superintendent Jackie Elngina. Yan po yung may mic yung lahat ng mga personnel niya no noong October 15 pa ito no para ho ma-finalize na yung kanilang mga action plan na layunin po no na ma-transform po ang hindi lang yung kanilang tanggapan kundi ang kanilang komunidad no na maging handa po no at resilient sa anumang mga sakunang pwedeng mangyari. At ito na nga po, equipping, no? How to equip the firefighters, rescuers with vital saving knowledge and skills para po maging tagumpay po sila sa pag-respond sa mga major fires at lalo na yung predicted the big one. So, yan po, no? Napakaganda ng mga paghahanda na yan. Kailangan natin yan. At nananawagan po pala ang BFP Region 4A Director na si General Roy Roderick P. Aguto. Ayan po yung nasa litrato no kasi no maganda ito no inaanunsyo natin dito at nilabas na rin natin sa pahayagan na meron po kasing nangi-scam no at kaya binabalaan po ang publiko, ang mga BFP personnel no tungkol po sa nagso-solicit po, nanghihingi ng pera. Ginagamit po yung pangalan ni General Roy Roderick P. Aguto, ang Regional Director ng Region 4A. No, na ito po, sinasabi po rito, no, na ginagamit nga yung pangalan niya, no, pati yung kanyang contact information via Signal. App po ito, application. At iba pang mga similar na mga applications, no, para manghingi po ng pera. At inuutusan po yung mga BFP personnel doon sa scam na ito na magdeposito ng pera. Yung pong yung tawag natin digital money, no? At gumagamit pa ho ng pangalan na Xander Sigua. Siya raw yung Chief of Staff ni Speaker Bogie D ng House of Representatives, no? Kaya po no, ang ginagamit na numero ay 0975980579 no? Inuutusan yung mga victim na i-download yung app at ipadala yung pera. So, ito po, no? Nanawagan po si General Roy Roderick P. Aguto na kung kayo po ma-encounter nyo to, tawagan po agad ang BFPR-4A Intelligence and Investigation Section Operations Division. Ito po yung numero 0968-868-2920. At ito po, ongoing yung investigasyon ngayon para ho malaman kung sino itong nasa likod na ito. At ito po, baka una pa itong madala sa kulungan. So again, yan ho ay paalala ng ating kapol sa serbisyo para po sa ating mga kababayan.
At yun na nga po, napakabilis ng ating oras, ano? Para tayo talagang maya-maya gabi na po rito. Diyan po sa Pilipinas, gabi. Maya-maya ho umaga na naman. Pero ito ho, no, makikita niyo siguro, ba't ba sa pool, ang liwanag naman sa likod mo? Actually po, no, paalis na po si Sapol, kaya gumawa ho tayo nag-record na po tayo ngayon, no, habang nasa eroplano ako, mapapanood niyo po ito, no, sa YouTube lang po muna, no, at kasi ho, pero i-anunsyo naman natin sa ating Facebook page, ano, at para ho kasi hindi ho ako pwedeng mag-broadcast habang ako po ay nasa eroplano pabalik ng Pilipinas. Wala hong signal eh. Wala hong service doon ng wifi. At kung meron man, alam naman nun ninyo, binabaawal din sa Himpapawid. So, pag nakabili na ho ng sariling eroplano, si Sapol. Anyway, binabati ho natin ng happy birthday. Marami palang nagbe-birthday din ngayon, no? Binabati rin natin ng happy birthday po sila Rio Hablado Cabangal, October 26, at ganun din po si Matthew Castillo Maristela. Aba, tingnan mo, inaanak ko po ito, October 27. At ganun din si Mason Carret, October 28. Uy, Ma'am Adela, Zamora, ikaw pala yung magbe-birthday rin. Ito po yung dating direktor ng National Press Club at makakasabay niyang mag-birthday ang isa rin pong nakasama natin, no, sa board ng National Press Club, si Roman Floresca ng Philippine Star. Siya po yung nag-retire na, no, isa sa mga editors doon. Roman, birthday mo rin pala kayo ni Adela, October 29. At October 30 naman si Janeline Navas at si Jaime Pascual magbe-birthday din. At ganun din si Angelica Ricaplaza Lumanglas. Uy, tingnan mo nga naman, no, nasa Lebanon. Magbe-birthday siya. At si Renato Salvador, retired fire officer po ito. October 31 ang mga birthday nila. At belated happy birthday daw sa iyo, Nonelon Maristela, mula sa iyong magandang ate na si Vicky Maristela. At ganun din, salamat po kay Michael and Hazel Zoller sa pagpapagamit po ng area na ito para makapag-broadcast si Sapol. Tayo po inampun dito pansamantala nitong mabait na mag-asawang ito. Thank you so much, Michael and Hazel Zoller. And also, greeting goes to former Chief BJMP Lieutenant General Alan Iral. At ganun din po kay former Chief BFP, si Lieutenant General Louis Poracan. At syempre, binabati po natin ang mga general ng BJMP, no? Si retired General Rinco Tadem Montaos, at ganun din sila Efren Imenyo, Dennis Rocamora, Paulino Moreno at Delvic Orero. At syempre, ito ho, mga kapwa natin diarista at broadcaster, sila Tony Antonio, no? Hindi ho kami nagkita dun sa Michigan. Kasi po, ang travel parang 2 hours or more papunta sa kanya, hindi po kaya ng schedule. Hopefully, next time, si Tony Antonio na nandyan po sa may Michigan. At si Baby Aguilar Nava, of course, Susan Amoroso, naalala ko yung aking kaibigan, si Chando Morales, no? Kakalungkot at siya, yun na nga po, sumakabilang buhay na. And then, binabati rin natin si Willie FYI Espiritu, si Freddy Manialac, Julian Meneses, Cedric Buhay, Joel De La Torre, Paul Bulilan, General Chris Maralit, no? Nasa Baltimore naman ito. Billy Sadik, David ng Cavite, at si Rolly Garcia, Danny Cruz, ng dati veteran journalist din ito. At ang mga Navas family, si Ronnie Lubag nito, at ganun na rin si Engineer Storm and David Maristela, ang Mamay Bido at Nanay Feli Gonzales na laging nanonood dyan sa Baguio City. Dito kasi ang dami hong mga nakakausap tayong mga Amerikano, tinatanong kung may ganitong lamig din. Sabi ko, tropical ang Pilipinas, pero kung gusto mong lamig, Baguio lang, Tagaytay pwede na, pero yung iba ho talaga, mainit pa rin sa kanila yon. So sabi ko, umakyat pa rin sila doon sa Mount Pulag. Doon nag-yellow ho talaga ron.
Anyway, binabati rin natin ang MLQ Clan, MLQ Section 87 at ang Iris Batch 82, sila Noel Percalosa at si Erlyn Villegas Failano, no? Binabati natin Laruga family, Tia Renita, si Vanji, si Ilya, si at si Tia Doring, no? At siyempre si Vines Vizcara. At pati na rin sila Edwin Sandagon and family, si Fort Mangoba. Oo, siyempre laging nanonood sa atin yan si Paring Fort. At si General Manuel, Colonel Crosby Gumowang, no? Hindi na kami nagkikita, napakabait nito. Joel Roncales, Johnny Marsan Reyes at si Dr. Connie Marcaida na nandyan po sa California. At sino pa ba? Richard Kilang, Engineer Ariel Tan Miranda, Auring Medina Soriano, Dr. Carl Miguel, ang magagamot na ang galing na doktor, ayaw magpabayad. Pro bono. Mabait ito. Talagang ganyan, ha? Binabalik po yan. Siksik, liglig, umaapaw. Alam po ng Diyos yung ginagawa ng kabutihan ng ating kapwa. At ang Mama Lilia Harubel Navarez ng Love of Lilian Nature's Farm, at si Sister Emily, si Heidi, Buddy and Angie Lopez, Sonia and Danny Peñalosa, Dr. Ray Iris Iglesia Junio, Helen Flor Bernstein at Judge Jesse and Epi Moralios. At ganoon na rin si Ate Mel Landicho Lintao. Ate Mel, baka nasa YouTube ka naman ngayon. At si Lara Lintao, si Jude Gula, Ate Miles at Kuya Romy Nunag dyan po sa California. At si Noel Navarez na nasa Singapore. At si Chris de Guzman, si Ichi Jaime Eben Kadapan, Ed Barredo sa California. Hindi na rin tayo nakita. Bong and Yoli Garcia, Kuya Bong and Sister Yoli, at si Teresita Yamat, Shane Yamat at Tess Yamat Vendero, binabati natin. At si Samuel Francisco, Gabi Gabriel Bernie, Phony Bernal, Jojo Gapol, at si batchmate Dol Marco, ang buong Iris 82, 82. Ariel Galang, Bert Brondo, Noy Fausto, nasa GMA 7 po yan. Ano ba niya yung artistang babae na si Fausto? At Arnie and Flor Monen. Nabati na natin. Si Colonel Aldwin Salazar. General, lumabas na ba? Naku, wala ho akong update, Hindi ko nakakausap yung aking friend na isa. Kung lumabas na yung order nila, palagay ko, lumabas na yung order ng mga bagong general ng Bureau of Fire. Yung BJMP, lumabas na po, marami. General, ano bang first name? Pasensya na po. General Manengyaw. Congratulations po sa inyo. Oo, yung aking kaibigan diyan sa BJMP. Oo, general na rin. At si Annalisa Bides, kaibigan ko rin ito. Sa BJMP, general na rin. So, congratulations, talagang deserve naman ninyo yan. Susunod na ho yung mga kaibigan ko pang iba dyan na talagang dapat mag-general na rin. At binabati rin natin, of course, si Colonel John Gary Lunas. Dapat to mag-general din to. General Junito Maslang ng BFP Region 11. At si Tito Ringor ng Philippine Embassy sa Libya, at si Paring Rolly Sibayan na nasa England, at si Engineer George Santillan pala. Binabati natin Raul Rosales, Jose Chua Jumbathan at Arnel Mendoza, William Alcantara at ang buong Alcantara family, Ma'am Grace Linsangan at ang Team Jenlin, Richard Nell, General Ruben Biaris at Councilor Ruben Guevara Biaris III, at si President BFP Rapi, Colonel Pitts Nacario at General Ariel Barayuga, Jean Briones, Colonel Briones, Marvin Carbonell, General Baradi, at ganun din si Aimee Navarez, at ganun din si Yana, nakasama natin nung isang si Jonah, si Roche. Tingnan mo nga naman, kita-kita. Salamat Lord, sa blessing na nagkaroon ng rito. Ayan. Okay, andito yung aking apo. Pasensya na kayo, paggalagala sa loob ng studio. Ayan na, nagsalita pa. Ganyan po talaga, pagka nasa remote broadcast, ano ba tawag niyan, mga temporary studio. At ganun din, siyempre, si RJ Harubel at John Lucas at Marjorie Mahusay, binabati natin. Si Kuya Bong, at Sister Yoli Garcia pala uli,
Baka ho nalimutan ko. At si Richmond and Sheila Beltran, no? Naku, Washington, USA, sa Olympia. Oh, hopefully next time makapasyal tayo sa kanila. At si Macalelon Vice Mayor Dan Ilaw at si Padre Burgos Councilor. No, not Councilor. Vice Mayor si Dan Ilaw at Councilor naman yung kapatid sa Padre Burgos naman na si Ian Ilaw. At ganun din, syempre, binabati natin si Freddy Luna Cruz, Jane De La Paz Samson, at ganun din si Mike Villesa, Chris Paner, sino pa ba? Argentina Morata, of course, Omer Subvisor, ha? At si Jason Cruz, binabati po ng Sapol sa serbisyo. At si Colonel Xavier Solda, at si Colonel J. Rex, no? Bustinera, binabati natin. Teka ho, baka ho kasi may nalilimutan tayo. Alam po ninyo, no? Minsan ho kasi sa broadcast, no? Lalo na pagka ganitong mga studio natin, na may nalilimutan. O si Major Gerald Orias, binabati natin. Lily Ramos, Ronel and Joanne Gonzales, mga inaanak ko, no? At sino pa ba? Pari George at Mari Alma Pagulayan, Ben Leoni Maristela, at si General Wally Asyong Daos, no? Ayan, sabi ko na Arnie and Flor Mountain, diyan po sa California. At si Marilyn Cortiguera Maristela, Kaling Mondoy, at Lino Mondoy, ayan, Maria Anita Flores, Colonel Henry Mojica, Pastor Ado Bernardo, at si Minet, binabati po natin. Ayan, sabi ko na, baka ako malimutan. At si Atong Sinlaw. So, Pastor Ado at Ate Minet. Minet lang daw, wag ate. So, bata pa talaga si Minet. So, again, sabi nga natin, no, isang araw po, Todos Los Santos na po sa Pilipinas. Opo, Todos Los Santos. Dito po, no, Halloween, parang isang malaking okasyon po yan dito po sa Amerika, yung Halloween. Kung dito po kasi, no, sa lalakbay namin, makikita po ninyo ang harap ng, kasi dito ho, makita ninyo yung lawn, yun hong front yard, malalaki ho, malalapad. Doon ho, dito makikita mo yung mga life size, hindi lang ho, giant size na mga kung ano-anong creatures, no? Mga spooky creatures ang naka-display po. So gano'n, no? Kung tayo na magpapasko, puro parol, mga Christmas lights, no? May mga Christmas tree. Dito po hindi ganun ka-excited ang tao para sa Halloween. So, maganda po ito, no? Para po sa pinakamahalagang portion ng ating program, yung sharing the gospel. Ano po ba ang sinasabi ng Bible about Halloween? Meron po ba? So, mga kasapul, no? Hindi po tahasang binabanggit ng Biblia yung pong salitang Halloween, the word itself, no? Halloween. Ngunit nagsasalita po ito tungkol po sa essence o yung mga kasing ano bang tawag noon? Yung kasing kahulugan na nauugnay po sa Halloween, no? Ano po ba 'yon? Tulad po nung pangkukulam, paghula, no? Yung mahika, yung salamangka, at may sinasabi sa Tagalog, malalim paggagaway, yung spell, yung pakikipag-usap sa espiritu. Meron napapanood natin yan, no? Yung mga spirit of the glass, yan, mga isa pa yan, no? Pati yung tumatawag ng espiritu para kausapin daw yung kamag-anak na sumakabilang buhay, at marami pa ho. Ito po yung binabanggit ng Bible, no? Na nagre-relate po sa Halloween. Ang ilang talata po sa Biblia nagsasabi po tungkol po sa mga kasuklam-suklam ng mga gawaing ito ay mababasa po, no? Kagaya sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12, sinasabi po ron, huwag makikita sa inyo ang sino man na nagpaparaan sa apoy sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Ito po, mga ano po ito, no? Mababasa po natin na mga sinasabi po na malinaw ng banal na kasulatan tungkol po sa mga gawaing ito, nakasuklam-suklam sa ating Panginoon. At sinasabi ron, o sino man na nagsasagawa ng pangkukulam, naguhula, no? Kaya ito, napakahalaga to. Baka ho kayo nagpapahula. Yung mga nagpapakulam, nagpapaliwanag ng masamang pangitain, o yung mga sinasabi nga natin, gumagawa ng mga spell,
manggagaway, at sino man ho na gumagawa ng mga orasyon o nagtatanong sa espiritu ng namatay, tumatawag ng kaluluwa, o yung sinasabi na sino man tumatawag sa mga patay. Yan na po, no? Na talaga may kaugnayan ito sa Halloween celebration, no? Sapagkat ang lahat po ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam po sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, at dahil po sa mga kasuklam-suklam ng mga gawain ito, pinalalayas po ng Panginoong Diyos, no, ang mga bansa sa harap ng mga taong gumagawang ito. So ganun po ang sinasabi, at even in Chronicles 2:33-6, sinasabi rin po ron, nilalagay rin niya ang kanyang mga anak na lalaki sa apoy, no? Sa lambak ng anak ni Hinnom. Nagsasagawa siya ng mga paghula, ng mga pangkukulam, salamangka, at kumukonsulta rin sa mga espiritu at mga mangkukulam. Gumagawa rin po ng maraming kasamaan sa paningin po ng Panginoon Diyos, no? Upang galitin ng Panginoon Diyos. At ganoon din, no? Marami hong mga Bible verse na nagpapaliwanag po kung gaano po itong mga selebrasyong ito, no, hindi naman dapat ginagawa. Tama lang yung gunitain mo yung namatay, puntahan mo sa kanyang puntod, yun naman ho ang kaugalian, tradisyon, pero hindi po dapat na yung ginagamit mo itong mga, alam nyo, makikita mo yung mga skeleton, yung mga, sabi ko nga, spooky creatures, nando sa harap ng bahay, no? At minsan pa nga, meron pa ngang, ewan ko, no? Sabi ko, ano ba, parang something demonic. In Jesus' name, magbago na po tayo. But, sinasabi rin, in Leviticus 26, sabi rin po ron, ang tao po na bumabaling sa mga nagtatanong sa espiritu ng namatay at sa mga manghuhula upang makipag-niig sa kanila ay tinututok po, no, ang mga muka laban po sa mga taong yon, at inihiwalay po siya sa kanyang bayan. Ganito po nasusuklam ang Panginoon Diyos, ano? Even in Revelation, kung babasahin din po, no, sa 21:8, sinasabi po, ngunit ang mga duwag, ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamamatay tao, ang mga nakikipid, ang mga manggagaway, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So parang ito, ina-idol na ho nila itong mga, para ilagay mo sa harap ng bahay mo, no? Gumagalaw pa, umiilaw pa yung mga mata sa gabi nitong mga spooky creatures na ito. At lahat po ng mga sinungaling ay napupunta po sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito na po yung hell. So ito po yung pangalawang kamatayan, second death. Alam po ninyo, ang tao pag namatay, wag ho nating sabihin na marami ho tayong naririnig kasi, ay tapos na yung paghihirap mo, ay nasa langit ka na. How are we sure? Nasa langit siya, o lalo kung hindi siya tumanggap sa mahal na Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Yun lamang pong sinasabi, John 3:16. So, paano mo sasabihin ganun? May pangalawang kamatayan na ang kaluluwa mo na umalis sa katawan mo, kaya namatay yung katawan mo, ibinaon sa lupa o cremate, yung kaluluwa mo may pupuntahan pa. Hindi buhay na walang hanggan, baka second death doon sa apoy at asupre. Yan po ang maganda ngayon na pinag-uusapan natin, no? So, nilinaw po ng Diyos na hindi niya nais na makibahagi tayo sa kasamaan. Gaano man ito lumabas na parang walang pinsala o masama, o halimbawa, nagnakaw ka, o para kasi Robin Hood, tinutulong mo sa mahihirap, hindi ho yun. Kasalanan pa rin po yun sa mata ng Diyos. Ang ugat ng bagay na yun ay nananatiling kasamaan po, kadiliman, at kapahamakan. Sabi nga po sa Thessalonians 1, chapter 5:22, iwasan ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan. So ito na, ilalagay mo sa harap ng bahay mo yung mga kalansay na yan, yung mga kung ano-ano, ewan ko, may mga makita ka, ewan ko, paano ba i-describe yon. But anyway, so ayaw po ng Diyos na pumasok po ang kanyang bayan sa lupang pangako na dala-dala po yung mga tiwaling kultura. Ito na nga po yan, no? Yung mga ganyang tradisyon, no? Na nakita pa nung araw sa Babylon at sa Egypt, no? Nais po ng Panginoon na itapon o kalimutan na ho yung mga kasamaan ng
mga pagano, no? Paganism, no? Na ganitong klaseng culture na nakakasanayan po ng mundo. So, nais po ng Diyos na ang pinakamabuti po, no? Para po sa kanyang mga nilalang, ano? Ang kanyang intensyon po ay laging mabuti ng ating Panginoon Diyos, no? Sa Jeremiah po, chapter 29 verse 11, maliwanag po ron, sapagkat nalalaman ko ang mga kaisipan na iniisip ko tungkol sa inyo. Sabi po ng ating Panginoon, ang mga kaisipan ng kapayapaan at hindi po kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So sa modernong pananalita po, gusto po ng Panginoon Diyos na tayo po ay magtagumpay at makamit po natin yung pong buhay na walang hanggan, eternal salvation. Yung po, hindi eternal damnation. So, sinasabi din po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi po nagpapabaya ang Panginoon tungkol po sa kanyang pangako. Tapat po ang Diyos sa pangako, gaya po ng pagkaunawa ng ilan sa pagpapabaya. So, kundi po siya ay nagtitiis po sa atin, ano? Hindi niya nais na sino man ho sa atin ay mapahamak, kundi ang lahat po ay dumating po sa panahon ng pagsisisi at pagtanggap po sa ating Panginoon Jesucristo. So mga kasapol, no? Ito po yung mahalaga na pinag-uusapan din po natin dahil sabi ko nga po, no, baka ho namamali tayo ng ating paniwala, no, sa Halloween. Dito sa Amerika, Halloween hindi All Saints Day ang ginagamit na salita. Sa atin, All Saints Day, may All Souls Day pa nga So, piliin po natin ang Diyos, no? In Ephesians chapter 5 verses 7 to 11, it says there, huwag ho kayong makikisama sa kanila, sapagkat noon ay kadiliman kayo, ngunit ngayon ay ilaw na kayo ng Panginoon. So kaya po binabahagi ito ng sapul dahil ito po yung katotohanan, no? Biblical truth, gospel truth, no? Kaya ito po yung sinasabi dito sa Ephesians na ito. No, tayo na po ngayon ang ilaw. So mamuhay po tayo gaya po ng mga anak ng ilaw sapagkat ang bunga po ng Espiritu ay nasa lahat po ng kabutihan, lahat ng katuwiran, lahat po ng katotohanan. So alamin po natin kung ano po ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. At huwag po tayong makibahagi sa walang bungang mga gawa ng kadiliman. At ganun din po sa halip, ilantad po natin itong mga kadilimang ito. So ito po yung binabahagi ngayon ng sapul dahil napakahalaga po na tayo po ay maging bahagi ng liwanag, hindi po ng kadiliman. Ilayo po natin sa kadiliman yung ating mga kasamahan, mga kababayan, at mga kapwa. So, purihin po ang Panginoon Diyos. So, again, napakabilis po ng oras. Salamat po muli sa 1.5 hour ng ating programa ngayon, October 26, last Sunday of the month, no? 2025 broadcast sa Paul sa Serbisyo. At magkita-kita po tayo muli. Pero lahat po ng ating mga topic na pinag-usapan, ang mga greetings na yan at ang pinaka-importante, sharing of the gospel ay hatid po sa atin ng muli po, no? Maraming salamat. Magkita po tayo, no, sa Pilipinas, November 2, 2025 broadcast na yan ng Sa Paul sa Serbisyo at
Mag-ingat po tayo palagi, no? Lagi tayong manalig sa Panginoon Diyos at ipagdasal po natin, no, ang kaliwanagan ng ating mga sarili, ng ating mga opisyal sa gobyerno at ng ating bansa. So muli po, maraming salamat. See you again next Sunday. Asan na si Teddy Batik? God bless us all and God bless the Philippines. Thank you, America. At babalik ko tayo dito sa Amerika, no? Mamimiss ko yung aking magandang asawa eh. Anyway, marami po muling salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na broadcast ng Sapol sa Serbisyo, November 2, 2025 broadcast.